Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Masang Pilipino. Representative Percy Sendanya nag-alala sa tulog ng taong bayan sa tagal ng impeachment ni BP Sara. Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na agarang umusad ang impeachment laban kay BP Sara. Iginiit na ang patuloy na pagkaantala nito ay nagdudulot ng pangamba sa publiko. Ayon kay Sendanya, mas maaga siyang ma-impeach. Mas maaga ring makatulog ng mahimbing ang mga tao. Sabay diin na mahalagang mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno upang maibalik ang tiwala ng mamamayan. Magkano lang yung That's only 73 million yung kine-question yung may notice of disallowance. Ang bilyones o trillion sa Marcos Jr. administration nalustay. Ano ngayon? Tahimik kayo? Isa si Sendanya sa mga mambabatas na sumuporta sa impeachment complaint na inihain laban sa Vice Presidente noong Disyembre 2024. Second round na ito eh. Hindi nyo kasi sinunod ang konstitusyon. Nilabag ninyo last year. Kaya anong napala ninyo? Di nasupalpal kayo ng Supreme Court. Ano na kayang nangyari sa kanyang? Kasi kinasuhan siya ni na Atty. Topacio ng indirect contempt of Supreme Court. Na-file na yun eh. So, ito ngayon, nagsampa na ulit sila laban kay BP Sara. So, ginagamit pa niya ang taong bayan na hindi nakakatulog ng mahimbing kung masyadong matagal ang impeachment. I just don't know. Baka siya ang hindi nakakatulog ng mahimbing nang dahil sa kagustuhan nila na ma-impeach at makonvict si BP Sara. Dapat makonvict Kasi yung ma-impeach, posible yun. Sa nakikita ko lang, magkasabay, Pangulo at Vice Pangulo na may na isampa ng impeachment complaint at pinag-uusapan na sa Committee on Justice. So, bukas, pagbubutuhan na ng mga kongresista kung may sufficiency in substance yung impeachment laban sa Pangulo. Na sa tingin ko, siguradong mababasura yun. Safety na si Pangulong Marcos Jr. na wala nang magsasampa ng impeachment complaint sa kanya hanggang next year. Kasi kasama na yon sa script. Ang talagang impeachment complaint na tutuhanan itong kay BP Sara. So naisampa na, dalawa na ang naisampa. Isa ito si Congressman Sendanya ang nag-endorso yung impeachment complaint ng Tindig Pilipinas. Mga dilawan ang nag-ano nito. So, nakikita ko, posibilidad, aakyat hanggang plenary ng Kongreso ang impeachment complaint labang kay BP Sara. Aakyat yan. So, sa plenaryo, ang tanong dyan is, makakakuha ba sila ng 1/3 sa mga kongresista para aakyat sa Senado yung complaint? So, once nga umakyat sa Senado, yan, na-impeach na po si BP Sara. Kung sa regular pa na justice system, sinampahan ka ng complaint sa piskalya, ang piskalya nakakita siya ng probable cause, na-indict, isinampa na ang kaso sa korte, kaya magsisimula na po ang trial. Ganon sa ordinary justice system natin. Dito sa impeachment naman, nakikita ko 50-50.
may posibilidad na hindi sila makakakuha ng 1/3 na perma ng mga kongresista dahil sabi ni Congressman Toby Chanco, wala na daw padulas ngayon, wala nang incentive. Kaya lang, may mga, another reason is, may mga kongresista na natatakot na baka pag initan sila ng taong bayan sa 2020 election. Kaya hindi na sila, kasi wala nang pundo na matatanggap eh. Tapos pipirma pa sila. Tapos nakikita ng ibang kongresista, matatalo rin yung impeachment na yun sa Senado. Kaya alanganin ng pumirma. Kaya sana, mas maganda na hindi na lang sila makakuha ng 1/3 para tapos na. Kaya lang, kahit makakuha sila ng 1/3 na perma, matatalo pa rin sila sa Senado dahil kumpleto po ang mga kaibigan ni VP Sara. Yung siyam lang na minority black members na senador, siguradong boboto yun ng acquittal ni VP Sara. O ano pa ang ano. Kaya, ang hindi makakatulog ng mahimbing, sa tingin ko ay ito, sina Congressman Percy Sendanya. Plus of course, sina ex-Senator Trillanes, Congresswoman De Lima, Senator Risa Ontiveros. Oh, it's crying time right now. For Percy Sendanya, I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Matatalo at matatalo sila sa Senado. Kaya, no problem po. Maganda nga, maiakyat nila sa Senado para makapanood tayo ng bloodbath. Problemado sila ngayon, paano nila tatalunin si VP Sara sa 2028. Kaya ito, ginagawa na nila lahat ang kanilang pwedeng gawin para matanggal nila, makonvict nila, ma-impeach nila si VP Sara, but wala, talagang destiny. Isang Duterte makakabalik sa Malacanang. Sana magdilang anghel ako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan o tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Una na yung taga na mugsin. O mga tuplo ni siya karon. Salamat ngayon. Nasakat ka inday. Karon mo na nang gitupo nila palay. Yan mabisita. Karon man nagit sa pagatop si Kuya. Maayo nagit nga tan-awon ang iyang balay. Salamat sa Ginoo nga nakatawang sa akong pagkulang ako. Oo. Og pila na ni Kuya ka tuig nga imong gitukod aya pa na atupan?
Ito na ni kabulan, bago na ayaw pa nang atopan kay natabangan kong sin. So 7 na kabulan bago pa aya pa na atupan tungod kay natabangan ka og sin. Sige, salamat kayo.